Sa ibang balita, ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang performance at trust rating sa pinakahuling Pulse Asia survey. Mula 52%, tumaas sa 59% ang kanyang performance rating noong Marso. At tumaas naman sa 61% mula 53% ang kanyang trust rating. Dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Ayon pa sa Vice Presidente, kumpiyansa ang kanyang mga abogado na mananalo siya sa kakaharaping impeachment trial sa Senado. Nagpulong na raw ang kanyang legal team para paghandaan ang paglilitis. 20 araw bagong eleksyon 2025, tuloy-tuloy sa paglalatag ng kani-kanilang plataforma ang mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ating saksihan. Pagsugpo sa krimen ang idiniin ni Attorney Raul Lambino sa Binondo, Maynila. Si Congressman Rodante Marcoleta gustong ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka. Scholarship sa mga batang boksingero sa Bacolod ang pangako ni Manny Pacquiao. Nagpunta sa San Mateo, Rizal si Kiko Pangilinan. Naistuldukan ni Ariel Querubin ang kahirapan at korupsyon. Balanse sa negosyo at pangangalaga sa kalikasan idiniin ni Senator Francis Tolentino. Nangako si Congresswoman Camille Villar na itutuloy ang mga proyektong pang-agrikultura. Pagtaas sa pondo ng libreng kolehiyo ang tututukan ni Bam Aquino. Libreng maintenance medicine sa mga senior ang isa sa prioridad ni Mayor Abby Binay. Kabuhayan ng kababaihan ang tinutulak ni Representative Arlene Brosas. Nakipagbulong sa mga estudyante sa Lucena City si Teddy Casino. Dagdag pondo sa judiciary ang nais ni Attorney Angelo de Alban. Paglapit ng government services sa mga Pilipino ang isinusulong ni Senator Bongo. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Hanggang sa paghatid sa huling hantungan, nangibabaw ang pagmamahal ng mga anak, kaibigan, tagahanga at iba pang mahal sa buhay para sa nag-iisang superstar na si Nora Aunor. Saksi si Jonathan Andal. Masigabong palakpakan at standing ovation. Pagpupugay na nararapat sa pambansang alagad ng sining sa nag-iisang superstar na si Nora Aunor. Bago ang state funeral, inalala siya at binigyang pugay ng National Commission for Culture and Arts at ng Cultural Center of the Philippines sa Metropolitan Theater mula sa Heritage Park. Ang nag-iisang Nora Aunor ay huwarad na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa yaman, sa apelyido o sa estado sa buhay. Siya ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at buong pusong paglilingkod sa sining, maaabot mo ang pinakamataas na pangarap. Rebelde si Guy. Sa loob ng 7 dekada ay nilabanan niya ang status quo. Binago niya ang kolonyal na pagtinging nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Ginampanan niya ang papel ng mga babaeng palaban at makatotohanan. Ilang awitin din ang inalay sa pumanaw na aktres. Bago tumungo sa libingan ng mga bayani, pinaulanan muna ang kabaong ni Nora ng flower petals. Kung umuulan ng luha sa Metropolitan Theater, iba naman ang sumalubong kay Nora sa mga nag-aantay na Noranian sa libingan ng mga bayani. Mahal
na mahal mo namin, si Nora. Talagang wala na hong tutulad sa kanya, na wala hong siyang pinipiling tao, lahat mahirap, kahit sino. Di lang mga alaala ng superstar ang bitbit ng mga Noranyan, kundi ang iba't ibang memorabilia. Sa pagdating ng kanyang labi, ginanap na rin ang huling pagpupugay para sa superstar. Dito siya sinaluduhan, hinatid ng isang batalyong sundalo, ginawaran ng 3 Volley of Fires, at binalutan ng watawat ng Pilipinas. Naging emosyonal ang kanyang mga naiwang anak na sina Lotlot, Ian, Matet, Kenneth at Kiko. Bago pa man tuluyang maibaba ang kabaong ni Ate Guy, muling bumuhos ang luha ng ilan sa kanyang kaanak at fans. At kahit naitusok na ang krus sa puntod, hindi tumigil ang pagdating ng mga tagahanga. Katabi ng puntod ni Miss Nora Honor ay yung puntod ni Direktor Ishmael Bernal, ang kanyang direktor sa iconic film na Himala. Ito po kasing Section 13 ng Libingan ng Mga Bayani ay nakareserba para sa mga national artists and scientists. At si Miss Nora Honor po ay ika-55 personalidad na inilibing dito. Posibleng para sa naiwang pamilya at tagahanga ni Nora, siya ang nagsilbing himala sa kanilang buhay. Pero para kay Ate Guy, kayo po ang himalang pinapasalamat ko sa Diyos. Kayo pong lahat ang dahilan kung bakit may awit sa aking puso. Kayo po ang dahilan kung bakit may isang Nora Honor. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Pagkatapos po ng paglilibing kay Pope Francis, aantabayanan ang Papal Conclave, kung saan pagbobotohan ng mga Cardinal Elector ang susunod na Santo Papa. 3 po sa mga Cardinal Elector ang galing sa Pilipinas, at isa po sa kanila, maugong sa international media na isa sa mga posibleng susunod na Santo Papa. Saksi si Oscar Oida. Ito ang makasaysayang Sistine Chapel sa Vatican. Itinayo noong 1400s at mahigit 5 siglo ng saksi sa mayamang kasaysayan ng simbahang Katolika. Tahanan ng mga nakamamanghang obra ng ilang tanyag na artist ng panahon yun, kabilang ang Italian painter na si Michelangelo. Sa mga susunod na araw, muling magiging saksi ang Sistine Chapel sa kasaysayan kapag nagtipon-tipon doon ang mga Cardinal Elector para sa Papal Conclave na ihahalal ang susunod na Santo Papa. Base sa tradisyon, 15 araw ang panahon ng pagluluksa bago magsimula ang conclave. Pero maaari itong magsimula ng mas maaga batay sa mga pagbabagong ipinatupad ni Pope Benedict XVI noong 2013. Pwede rin maghintay ng hanggang 20 araw kung may mga kardinal na hirap magtungo sa Roma. Pagkalibing niyan, o magkakaroon ng meeting, pagdating ng mga kardinal, mag-meeting sila. Yung usap-usapan lang, chika-chika, at maaaring ilinya nila kung ano-ano sa pagtinom ng panahon ngayon ang uri ng kailangang papa. Mula noong 2005, tumutuloy ang mga kardinal sa Santa Marta Guest House. Bawal ang komunikasyon sa labas, kabilang ang cellphone, internet at dyaryo. Tanging mga kardinal na mas bata sa 80 taon ang pwedeng maging Cardinal Elector. 2/3 sa boto ang kailangan para may mahalal na Santo Papa. Aabangan ang paglabas ng puting usok mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Hudyat na may bago ng leader, ang 1.4 bilyon na Katoliko sa buong mundo. Sa 252 cardinals ng simbahang Katolika, 135 ang magsisilbing Cardinal Elector. Karamihan sa kanila naging cardinal sa panahon ni Pope Francis. 77 ang edad 70 pataas. Pinakamarami ang 53 galing Europa, sinundan ng 23 galing Asya at 18 galing Africa.
Nangunguna pa rin ang Italy sa mga bansang pinagmulan ng cardinal electors, sinundan ng Amerika at Brazil. 3 sa mga cardinal elector galing sa Pilipinas. Sina Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, Caloocan Bishop at CBC President Pablo Virgilio Cardinal David, at si Luis Antonio Cardinal Tagle, na kasalukuyang Pro-Prefect of the Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Dicastery for Evangelization. Kasama si Tagle sa listahan ng iba't ibang international media na mga itinuturing na papabili o yung mga matutunog na pangalan na posibleng susunod na Santo Papa. Minsan din siyang naging obispo sa Imus, Cavite, kung saan ko nakilala ang ilan niyang kaanak. Tulad din ni Pope Francis, na simple ang paglalarawan nila sa kanya. Parang ordinaryong tao, nakikipagkwentuhan, walang, kahit sabi mo nung priest pari pa siya, no, never yung sabi mong nagmamataas, bago naging cardinal, archbishop na, wala. Ganun pa rin siya. Kung ano naging kinagisnan niya, ganun pa rin siya. Hindi nagbabago. Para naman sa pamangkin ni Cardinal Tagle na si Gerard Cantos, isa umunong mapagbigay na tao ang kardinal. Kapag nga raw may okasyon, lalo na pag Pasko, welcome daw ang lahat sa bahay nito. Yung gate po nila nakabukas, open to everyone, pwede po kayong kumain, and nagbibigay sila ng small tokens sa mga dadating. Lalo po sa amin na kamag-anak namin, very po sila, hospitable, and mapagbigay po sila, hindi po sila madamot. Bukod kay Tagle, kasama rin sa mga itinuturing na papabili ang ilang cardinal mula Italy, France, Hungary, Malta, Spain, Amerika at Ghana. Pero sa mga naglalabasang listahan, walang opisyal na nagmumula sa Vatican. At sa huli, ayon sa simbahan, Espiritu Santo ang magiging gabay ng pagboto ng mga kardinal. Pagpasok sa conclave, wala na yun. Nakakulong na sila doon. Opo. Maghihintay na lang sila ng pagboto ng bawat isang kardinal. Pwede siyang manalo, pero ang Espiritu Santo talaga ang magbibigay. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.